unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa kaganapan po sa It's Showtime Studio na kung saan may mag-asawa po doon na lola at lolo na kung saan talaga namang idol na idol si Kim and Paolo Avellino or ang tambalang Kim Pao. Nang makita niya po si Chinita Princess, naiyak po si lolo or naiyak po si tatay kasi sobrang idol na idol pala nila ang dalawa na mag-asawa, si Kim and syempre si Paolo Avellino. Naiyak po talaga siya, kaya si Kim Chiu, nakita ko yung pag-aalala niya po kay lolo kasi medyo matanda na po talaga itong nagpunta sa It's Showtime para lang makita si Chinita Princess. Mula ito sa post ni Mother Rhea Kim Pao. Credit po sa post mo, sabi niya, "Someone sent me this video. Naiyak si tatay kasi nakita niya si Kim in person. Gusto daw nilang mag-asawa si Kim. Kwento ng nasa studio. Mahal talaga siya ng mga tatay at nanay. Napakabait mo talaga, Chinita. Kaya ang dami naming nagmamahal sa'yo. You are so very kind-hearted, Kimmy." So, credit to the owner po na EDM. Grabe mga Kim Pao, habang pinapanood ko po ang video na to, natatouch din po ako kasi talaga namang ang dami nagmamahal kay Kim Chiu na talagang may mga edad na po kahit lalaki po na lolo. Love na love si Chinita Princess. Tapos nakita ko po yung care, yung concern ni Kim Chiu doon kay lolo. Sabi po ni Kim, tubig-tubig kasi nga po kailangan uminom po ni lolo. Umiiyak po kasi siya. Grabe no mga Kim Pao. Sana magkaroon sila ng picture together ni Chinita Princess kasi mukhang love na love talaga siya ng lolo po na nasa It's Showtime kanina. Samantalang next topic naman tayo mga ka-Kim Pao. Pag-usapan po natin ang tungkol dito sa naging Instagram story ni Paolo Avellino. So bagong mouse mga ka-Kim Pao at mga gamer lamang po ang gumagamit nito kasi medyo pricey po siya. So parang nasa 10,000 to mga ka-Kim Pao. Chinek to ng mga Kim Pao fans kanina. Tapos dun sa sumunod na video po, merong plinex si Paolo Avellino na keyboard, isang luma at isang bago, na kung saan ay nagets agad ng mga fans. Sabi nga dito ni Manifesting, okay na Pao, gets na namin, mas better yung bago kesa sa luma, kaya dun daw tayo mag-focus sa latest present keyboard. Huwag yung sa old past keyboard kasi luma na, lipas na, okay bye. So parang may gustong sabihin or pahiwatig si Paolo Avellino na nagets agad ng mga fans. Kasi since plinex nga po ni Paolo yung old and yung latest, may kaugnayan, parang may kaugnayan daw kay Gerald Anderson na kung saan is fast na nga naman. Mag-focus na lamang daw sa latest which is siya, si Paolo Avellino. Sabi nga dito ng mga nag-commento, damage and effective yung fast old. Tapos sabi pa ng isang, witty mote, love it. Ngayon ko lang na-realize yung sa IG ni Pops. Ang galing. Ang galing nga po mga ka-Kim Pao mag-connect ng mga Kim Pao fans. Akalain nyo yun? Nagets nila yung Instagram story ni Paolo Avellino na wag na daw kayo mag-focus sa old. Dito tayo sa bago which is kay Paolo. Isang supalpal daw ito para doon sa luma na sinaktan si Chinita Princess. Kaya maging kampante lang daw tayo mga ka-Kim Pao at ededma ang mga lumalabas sa social media. Gets na namin yan. Kung titignan mo ang takbo ng mga chismis nitong mga araw, halatang lumalalim na talaga ang dynamics sa pagitan nina Paolo, Kim at Gerald. Kahit pa hindi ito direktang inaamin ng mga involved. 1. Yung pasimpleng banat ni Paolo. Kung may ganitong shade o pahaging man talaga, hindi na nakakagulat. Bilang leading man ni Kim sa maraming proyekto at napakalapit nila ngayon, natural lang kung protektado niya si Kim, ayaw niya may issue o gulo sa paligid niya. At minsan, kusa talagang dumudulas ang mga banat kapag may tension. Hindi man sinasabi ng direkta, ramdam mong may unspoken line siya na, "Ako bahala kay Kim." Yung biglang pag-pick up kay Kim para makauwi. Ito naman, ibang level ng gentleman move. Kung may issue, pagod, stress, or gusto lang talaga ni Kim na umalis agad sa sitwasyon, maganda na nandyan agad si Paolo. Parang sinasabi nito, hindi mo kailangan mag-isip. Tawagan mo lang ako. Andito ako. At para sa fans, ibang klaseng kilik tong ganitong tahimik pero solid na suporta. Hindi showy, hindi maingay, pero damang-dama. Ang dating ng buong pangyayari, parang may protector energy si Paolo. Tahimik pero alerto. Hindi maingay pero gumagalaw agad.
Kung meron mang tension with Gerald, mukhang si Paulo ang tipo na hindi makikipag-away pero ipaparamdam niya kung sino ang nasa side niya. And right now, all signs point to Kim. Kung totoo man ang mga balita, ang vibe ng sitwasyon ay Gerald, past chapter, Paulo, present support, Kim, priority. Hindi kailangan ng maingay na line kasi minsan yung actions na ang nagsasalita. Grabe kung totoo man ang mga pangyayari. Parang teleserye na sa toong buhay ang takbo nila. May pa-shade, may tension, may proteksyon at may kilig na hindi mo na alam kung real o real life na ba. 1. Yung pasimpleng banat ni Paulo, hindi na subtle, ramdam na ramdam. Kapag sinasabing pasimpleng banat, madalas siya yung tipong hindi tuwirang patama, pero sapat para maramdaman ng lahat kung kanino nakatutok ang mensahe. At knowing Paulo, kalma, tahimik, hindi pala away, hindi mahilig mag-ingay. Kaya kung nagbitaw siya ng banat, ibig sabihin may linya siyang gustong ilagay, may boundary siyang gustong ipakita, at may gusto siyang ipagtanggol si Kim. Hindi ito asal seloso, hindi rin pabida-bida. Ito yung gentleman with a backbone vibes na bihira sa showbiz. 2. Yung pag-pick up niya kay Kim agad, huy, ibang level na to. Hindi to simpleng sundo, hindi to simpleng courtesy lang. Ito yung behavior na ginagawa mo kapag concerned ka, ayaw mong mapahamak ang tao, gusto mong siguraduhin na safe siya, at most of all, gusto mong iparamdam na may kasama siyang pwedeng sandalan anytime. Di man nila aminin, pero ang kilos ni Paulo lately ay parang sinasabing, kung may gulo ako bahala, kung may tension ako ang shield niya. And that kind of energy, walang ka-showbiz. Sincere, solid, genuine. Ang chemistry ng mga pangyayari, hindi na pang fans lang. Kung titignan, sunod-sunod ang instances na pa-protective si Paulo kay Kim. At hindi lang basta pag-alaga, may halo siyang I choose you in every situation mood. Sa kabilang banda si Kim naman, tahimik pero comfortable, hindi umiwas, hindi rin lumalayo. May unspoken trust, may unspoken closeness, may unspoken something. 4. Yung issue kay Gerald, hindi na bago pero sensitive. Kilala ang history, kilala ang connection. Pero malinaw, kung may tension man, hindi galing kay Kim. At kung may sumasalo sa kanya ngayon, si Paulo yun. Hindi niya kailangang magsalita. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Actions speak louder than words. At kung actions ni Paulo ang pagbabasehan, lumalaban na ng tahimik pero matapang. Eshet overall reaction. Para itong plot twist kung saan Gerald equals past chapter, Paulo's present protector, Kim's priority ng lahat ng galawan. At sa lahat ng pangyayari, isa lang malinaw. Hindi na simpleng on-screen partnership ang kilos at pakikitungo ni Paulo. May lalim, may care, may intent, at may quiet claim na hindi niya sinasabi pero nararamdaman ng lahat. Kung totoo ang mga pangyayari, malinaw na lumalabas yung protective at gentleman side ni Paulo. Hindi man siya maingay o palaban sa public, pero may mga kilos siyang nagsasabing, nandito ako para kay Kim. 1. Pasimpleng banat yung ideya na may pa-shade o may subtle comment si Paulo tungkol kay Gerald. Hindi dahil gusto niya makipag-away, kundi dahil ayaw niya ng gulo sa paligid ni Kim. Usually, si Paulo hindi ma-issue, kaya kung may banat man, ibig sabihin may gusto siyang linawin o ilagay sa boundary. Quiet confidence, kumbaga. #2, pag-pick up agad kay Kim. Ito ang pinakamalakas na statement. Hindi niya kailangan magsalita. Hindi niya kailangan mag-post. Action na mismo ang nagkukuwento. Kapag ikaw ang unang tatawagin, unang susundo, at unang umuusog para sa kaligtasan at comfort ng isang tao, ibig sabihin priority ka. Ang vibes ng situation. Ang dating nito sa fans, hindi na ito simpleng co-stars o workmates. Hindi na rin basta-basta concern lang, kundi genuine care, consistent, tahimik, at totoo. 4. Tungkol kay Gerald, walang malinaw na confrontation, pero halatang sensitive ang energy kapag nagkakaugnay ang pangalan ni Kim at Gerald. At sa likod nun, si Paulo ang may steady presence na parang sinasabi, I'll handle it. I'll protect her space. Ang balita ay nagbibigay ng 3 malinaw na larawan. 1. Si Kim, nasa center ng atensyon at alaga. 2. Si Paulo, tahimik pero matatag na support system. Si Gerald, bahagi ng past na laging may tension kapag nababanggit. At sa dinamika ng 3, malinaw kung sino ang kumikilos ngayon na may sincerity, effort at respect.